Christ into your home. Ang Radyo Maria ay sumanggaling papawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. Isinasahim papawid po ngayon ng Istasyong Radyo Maria ang programang In Manos Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Father Bong Romano at kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manos Tuas mula sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela. And of course, makakasama po natin, magpapakilala po ang palaging kasama sa programang ito. Si Bishop. Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Father Ernie po ng Mary Help of Christians Parish. And of course, meron po kaming kasama po ngayon yung pinaka-madre po namin, pinaka-sister sa programa po na ito. Ate, magpakilala po kayo. Ako po si Ate Georgie Baclig sa Mary Help of Christians Parish po. Ito pong mga kasama ko po ay isang compound lang sila. Oo nga, no? Sa parokya, no? First time nagkatagpo-tagpo. Opo. Ngayon naman po ay itutuloy po natin ito yung talakayan, pero bago po yun ay hingi tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Tayo ay pangungunahan ng ating kasama pong pare dito, si Father Ernie, sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, Amang mapagmahal, Ikaw ang nag-iisang Panginoon na kasama namin, patuloy na kasama sa paglalakbay sa buhay. Kami po ay nagdarasal sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan na ang pagpapala ay igawad sa bawat isa sa amin. Lalo na sa mga sandaling ito na patuloy naming binibigyang halaga, hindi lamang sa talakayan kundi sa pagsasabuhay ng usaping pagmamahal. Idinadalangin din po namin sa natatanging paraan ang aming mahal na obispo na sa araw na ito ay nagdiriwang ng anibersaryo ng kanyang pagkapari. Sana po, Panginoon, patuloy mo siyang gabayan, pagkalooban ng kalusugan at kalakasan upang ang misyon na iniatas mo sa kanya bilang aming Ama sa Diocese ay tunay ngang maganap ayon sa iyong banal na kalooban. Basbasan mo rin po, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay at kaming lahat na kanyang mga anak dito sa Diocese. Dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mahal na obispo na iyong biyaya sa amin ay patuloy na maging instrumento mo ng pagpapalaganap ng iyong pagmamahal sa aming lahat. Maraming salamat po sa biyayang ito at gayon din ang dalangin namin para sa lahat ng mga nakikinig. Nawa igawad mo sa kanila ang iyong pagpapala. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. San Jose, Panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
At nagbabalik po ang programang In Manos to Us. Ito po muli ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Si Bishop Bobet po, magandang pakikinig po sa inyo lahat. Father Ernie po. Ate Georgie po, magandang gabi po. Mhm. So yung kwan po, yung dasal po ni Father Ernie kanina, yung araw na ito, no, yung anniversary ni Bishop, 31 na siyang pari, 31 years. opo, So, years na napari na siya. At ito nga po, may mga bisita pa nga po siya. Alam mo yung dahil sa pagmamahal niya sa programang ito, sabi niya, iniwanan niya, Father. At yun din, yung isang partner natin, kami si Father Richard. Alam ko ay nagbibiyahe po sila ngayon, papuntang Gimba. Binabati ka, Brother Richard, si Father Cesar din. Kasama si Ma'am Chinchin, si Ria at saka si Daddy. Oo, so kaya ito pong araw na ito ay pinagpala po tayo sa diocese po namin and of course sa buong simbahang Katoliko. Nagdiriwang at nag-commit uli, nagpanibago ng kanyang commitment si Bishop kanina, no? Napakaganda, nakaka-inspire. Sana Father Ernie ganun din katatag yung Maabot ko kayong 31. No? Ako 12 pa lang. Last 31, Sunday. yeah. Oo. Going to 25, di ba? 25, Malapit na rin po. So ito po, at alam natin na nagagampanan nito yung nakaabot si Bishop ng 31 years dahil sa pagmamahal ng Diyos at of course yung pagmamahal din ni Bishop sa sambayanan, sa Panginoon, sa simbahan. At tamang-tama nga po, Bishop, yung mga pinag-usapan po natin dito ay yung tinatawag na art of loving, yung iba't ibang pamamaraan ng pagsasabuhay po ng pagmamahal. At maganda siguro, balikan natin yung nakaraang yung episode, Bishop, para ma-update po tayo. Tapos tuloy-tuloy natin, Georgie, yung pagninilay natin, pagbabaginan. magandang pakikinig po muli sa inyo lahat. Salamat kay Father Ernie sa kanyang pagdarasal, no, para sa akin. At salamat po sa pagkikisa nyo sa dasal. Kailangan ko po yung dasal para manatiling tapat sa bukasyon na regalo din na kaloob ng Panginoon. Nung nakarang Miyerkules po, pinag-usapan po natin yung art of loving. Sabi natin na yung pagmamahal ay kailangang talagang mag-practice tayo ng gusto. Kasi hindi yung automatic na sinabi mong magmamahal ka, yun nga na magagawa mo na kaagad. No? Yung iba sinasabi nila, mahirap magmahal, yung bang lalong-lalo na yung pagmamahal na tinitignan natin na yung pagmamahal na pinakita sa atin ni Jesus, no? Yung pagmamahal hanggang kamatayan. Pero sabi natin, yung paulit-ulit na pagpapractice natin, yung bang ito daw yung art, yung bang kagaya ng gymnast. Sabi natin, yung kung titingnan natin, parang napakadali naman gawin. Yung bang patumbling-tumbling siya. Tapos very graceful, gano'n. Yung bang hindi natin alam 1,000 times palang paulit-ulit na ginagawa pala yun. Gano'n yung bang... So, tayo din, kailangan din tayong mag-practice when it comes to loving. Ito kasi yung sentro ng buhay natin bilang mga Kristiyano, napakahalaga. If we really want to follow Jesus, we have to be experts in loving So, kaya kailangan talaga yung kagaya ng mga gymnast, yung paulit-ulit, gagawin natin. Pag nag-fail tayo sa isang move, yung wag tayong masira ng loob, ulitin natin until we are able to perfect it. So, yung 6 na bagay na dapat nating kilalanin at tandaan dun sa art of loving, yung unang-una, yung be the first to love. Pag nagmamahal daw tayo, huwag tayong maghintayan. Yung challenge, yung tayong mangunang magmahal, huwag nating ayahang munang mahalin tayo bago tayo magmahal. So yung Kristiyano talaga daw, siya palagi yung nangungunang magmahal. Tapos yung love everyone, yung kailangan talagang mag-practice. Kasi kung minsan, may mga taong nakikita mo pa lang, kumukulo na yung dugo mo. Ganon yung bang, may mga taong ayaw mo ng hugis ng mukha. Ganon yung bang,
yung hamon sa atin, yung love everyone, walang pinipili. Yung bawat taong padala sa atin ng Panginoon na dapat talaga yung pilitin natin at na mahalin itong. Tapos yung pangatlo, yung love Jesus in the other. Ganon yung bang yung hamon kasi nga yung sabi natin yung Jesus is always lovable. So kung talagang siya yung gusto nating mahalin, dapat makita natin yung mukha niya sa iba. Ito base dun sa sinabi ni Jesus sa atin na whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Ganon yung bang yung napaka halaga na tignan natin ito bilang tulong din ni Jesus sa atin para sa ganon ay makayanan nating magmahal, no, sa kapwa natin. Yung kasi pag siyang nakita natin, we will really love Him. Yung bang kasi yun nga yung bang He will always attract us to Him. Si Mother Teresa of Calcutta, yung sinasabi niya yung 2 beses niya tinatanggap si Jesus, yung sa communion yung una yung sa misa, yung pag tinatanggap niya sa communion, yung pangalawa pag pinaglilingkuran daw niya to yung sa mga least brothers and sisters, yung mga abandoned elderly na inaalagaan niya, pag pinapaliguan daw niya yon, nililinis yung mga sugat. Si Jesus daw yung nakakatagpo niya sa bawat isa sa kanila. Tapos yung pangapat, yung love your enemies. Ito nga yung yung isa sa mga mahirap, no, yung mga nakasakit sa atin, yung mga taong yung mahirap mapatawad dahil nga yung talagang pinahiya tayo, in-embarrass tayo kung ano man yung ginawa sa atin. Pero ito nga yung yung hamon, if you love those who, sabi ni Jesus na yung those who loved you, sabi niya, kahit na yung mga pagano daw na hindi nagmamahal kay Jesus, ginagawa din yan pero yung hamon sa atin ay nga yung love even your enemies, yung hamon yun, yung love them until you make them your friends. Ganun yung bang magiging kaibigan mo sila. Tapos yung panlima, yung make yourself one with the other. Ito yung hamon, yung challenge na pag umiyak yung kaibigan, makiiyak ka din kasama niya. Yung last time nga sinasabi natin yung kung minsan pag malungkot yung isang kaibigan, umiiyak, minsan pinapatawa natin tapos gusto natin tumawa siya na kahit anong corning joke binibigay natin. Pero hindi natin alam yung the best way to love that person who is crying is by crying with them, para sa ganon yung madama niya that we are in solidarity with him. At sabi nila, yung isang kaibigan daw, na totoong kaibigan, yung talagang nakikiiyak talaga doon sa kaibigan. Ganon yung mga, and then, yun nga, yung we laugh with those who are laughing. Ganon yung mga, if we really want to love them, ganon yung mga, yung nakakatuwa, kung kailan dapat tayong tumawa, kasama ng kaibigan, doon naman tayo, gusto mo, malungkot naman siya. Yun nga, if you want to love, you kahit na may problema ka pa, kalimutan mo, just to be able to make yourself one with a friend who is laughing and who wants to enjoy that evening. Ganun yung bang. Tapos yung pinakahuli, yung mutual love. Ganun yung bang. Yung matutunan nating magmahal hanggang hindi daw tumutugon yung kapwa ng kapwa pagmamahal yung kaibigan. Sabi nila until daw na hindi sumasagot ng kapwa pagmamahal, yung ibig sabihin you have not loved him enough. Kasi yung daw, ganun pala yun. Yung tunay na pagmamahal na galing sa Diyos. Kaya nung naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, 'di ba? Yung parang spontaneous na mamahalin din natin siya. Yung automatic ganun, yung reciprocity, kasi ito talaga yung love becomes complete if it is reciprocated. Ganon yung kagaya ng pagmamahal ng Diyos, it becomes complete once we are able to reciprocate His love for us. Ganon. So yun ang pinag-usapan namin last week. Ang dami. Bisita namin si Kuya Jerry, yung social action na namin dito, yung worker namin dito sa cathedral, no? At saka si Manong, si Manong Alex. So yung lay minister din yun, Bishop. So
pinahayag nila yung mga karanasan nila ng pagmamahal, konkretong pagmamahal sa mga may sakit. Si Kuya Alex, yung binibisita niya. Yung bang, tapos si Kuya Jerry, yung mga pagpasyal nila sa mga nakakulong sa bilangguan, ganon. So, ngayon, Bishop, siguro napaganda nga, no, yung magtutuon muli tayo para konkreto na magbahagi din yung mga panauhin natin, lalo na si Ate Joji. Na ito nga, yung napaganda, yung pangatlo, yung sinabi po ninyo, yung love Jesus in the other. Meron akong naalala na isang kwento, meron daw Ate Joji na palagi na babae na nagdarasal sa simbahan. Di sabi nung pare, napapansin niya, bakit palaging punta ng punta itong babae na ito? Minsan wala sa oras, mga ganun-ganon, nagtataka siya. At tinanong niya, sister, sabi ganon, bakit palagi ka dito? Wala ka bang ginagawa sa bahay mo? Kasi nakikita ko, parang sobra naman na yata yung holy hour mo. Holy hours na yata, ganyan. Nagtataka lang yung pare. Sabi daw niya ganyan eh. Kasi po, Father, sabi ganon, ayaw ko sa bahay namin eh. Mas madali po kasing mahalin si Jesus dito kasi nakapako kaysa kaaway ko kasi ngayon yung asawa ko. So, ito nga po siguro yung hamon sa atin, yung love Jesus in the other. At ito kapag ginagawa natin ito ay yun natin isinasabuhay po, Bishop, yung totoong pagmamahal natin talaga kay Jesus kapag kaya natin na yung kapwa natin ay ating mahalin. So baka ikaw, Ate Joji, meron kang ibabahagi tungkol dito. Ang isi-share ko po yung una, yung sa pagmamahal sa asawa, sa pamilya. Yung sa pamilya po, for example, sa asawa ko, si Kuya Bob, may mga times na madaling mahalin dahil mabait, gano'n na maayos, thoughtful. Pero may times pag nag-aaway, parang, mahal ko pa ba to? Pero dahil lang sa commitment mo yan sa Lord, makikita mo yung weaknesses niya. Iisipin ko, bakit? Mas malaki naman siguro weaknesses ko. Ganyan. Tuloy-tuloy lang. Pero ang gusto ko pong i-share ng mas malalim-lalim yung mga experiences ko bilang teacher. The instructor din po ako sa college. Meron akong, kunyari, 6 na batches na estudyante. Tapos merong isang section. Talagang mababait po yung mga estudyante ko na sa, for example, sa Manila. Kilala ko bawat isa. Kung 400 plus sila, kilala ko yung, totoo po yan. Pati buhay nila. Alam ko po. Maganda, no? Opo, ganun po kami noon dahil kahit naman itong narito na ako sa, sa CLSU, tsaka sa Olsco, po. Pero itong pong, mayroong isang batch. Napakasutil. Matigas ulo, gano'n. Tapos talagang pinapagalit po ako. Matagal ako bago magalit kasi syempre teacher ka eh. Pero talagang hindi ko hanggang mid-semester na po talagang wala. Talagang nagkakating classes, minsan nagtatawanan, naglalaro na yata sa likod nga. Anyway, to make the long story short, hindi ko talaga kaya. But I prayed. Lord, sabi ko, ito po yata sa buong buhay kong nagtuturo, more than 10 years na po. Ito yung pinakagrabe. Kung pwede po, tulungan nyo naman ako. Mahalin ko naman sana itong mga ito. So, nagtaka po ako, at the end of the semester, maniwala kahit sa hindi, sila pa yung pinakamababait, pinaka-loving, bago maghiwa-hiwalay kami, lahat yan, nagbigay ng sarili nila sa klase, naging close sa akin, ganyan. At lahat sila pasado, nagtaasa ng grades. Sabi ko, Lord, yun ang love yata, tough love na may kasamang dasal. Yun po ang aking gustong ma-share sa inyo. So, yung madali kasing mahalin yung mababait ng mga estudyante, ng mga tao. Pero yung mga mas sutil pala, sila pala ang mas nangangailangan ng pangunawa at pagmamahal. Maganda yung karanasan ni Ate Joji, yung bang talagang kumisan yung hamon talaga, yung mahalin, yung talagang mahirap mahalin. Lalong-lalo na sa mga estudyante, napakadami niyan yung bang kumisan yung bang mas
gusto mo talagang yung mga sumasagot sa klase, yun ang binibigyan mo ng pansin. Kasi nakakatuwa yung nakikinig sila sa iyo. Talagang nalulubok yung iba. Alam niyo, meron pa akong naalala na kwento. Yung tungkol nga dyan sa isang estudyante na makulit. At yung teacher nga po niya talagang nakukulitan niya, hindi na niya kaya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. At alam nung kanyon, yung estudyante, lalo pa niyang inaasar. Minsan nakita nung estudyante, may sinusulat yung teacher, ganyan sa desk niya. Pero hindi niya mabasa kasi steno. Ngayon, ang loko pa ng estudyante, ninakaw niya yon. Inilagay niya sa libro niya, yung ganun. Tapos lumipas yung mahabang panahon, alam niyo itong estudyante na ito naging abogado. At nung inayos daw niya yung libro niya, nakita niya yung steno. Nung meron siyang hearing ngayon, sabi niya may stenographer kasi sa korte, na-intriga siya. Ay, ito yung sinusulat ng teacher ko noon. Naka-steno. Bago siya magkuhan doon, yung magtanggol ng kaso, pakikon mo nga ito, paki-interpret mo. Sabi nga kasi matagal na ito, nung high school pa lang ako eh. Binasa daw nung stenographer, sabi, attorney, sabi nga nun, ito ganito po, ipinagdarasal ko po itong tao na ito, Lord, sana ikaw na pong bahala sa kanya. Kung di mo tutulungan po ito, mapapariwara po ito. Yung abogado na iyak. Biro mo, yung teacher niya talaga concerned sa kanya nung hindi na niya kaya. Katulad nung ginawa mo, Ate Georgie, Lord, tulungan mo po sila. Maganda yung yung nire-recognize natin na minsan talagang nahihirapan din tayong magmahal, yung bang pero napakaganda yung humingi tayo ng tulong sa Diyos kasi talagang sa tulong niya doon talaga natin magagawa yung mahalin natin yung isa't isa. Si Father Ernie may sinasabi kanina tungkol dito sa sabi niya, especially ngayong after the super typhoon, yung hamon na talagang to love Jesus and the other, yung bang ito pong paksang ito ay maraming sinasabi sa ating karanasan ngayon eh. Pero bago yun, habang pinakikinggan ko si Ate Georgie nga, nung nasa seminary kami, may isa kami activity at kapag ang tanong ng professor namin, kapag naging pari kami, no, sa pagiging pari, ano yung kapag sinabing, ito si Father Ernie, ano yung gusto niyo maging pagkakakilanlan, no, maging title o ano man, paano kayo makikilala? Naalala ko nung sinulat ko noon, ang sinabi ko noon ay, kung sakali man maging pari ako at that time, ang magiging title ay Sign and Bearer of God's Love. Naalala ko yan eh. So, Sign and Bearer of God's Love. At ngayon naging pari po. Talagang ang hamon talaga, yung maging sign and bearer ka ay sobrang, sabihin nating, yung hamon niya ay kapag hindi mo tinupad talaga, nakakakonsensya, nakakahiya kay Lord, no? Ganon bilang pari. Kaya ito nga pong nangyari sa Yolanda. May nabasa ko isang balita sa newspaper, yung isang pari nung after that tragedy, kinaumagahan naglalakad siya, may mga nagtanong sa kanya, Father, iiwanan niyo rin po ba kami? Kasi ang daming umaalis. Ang daming umaalis. Yung sinabi ng pari, yung pagiging pari niya, yung na-assign siya doon, ay para sa kanya, sa hirap at ginhawa. Yung commitment, no? Na, ang daming nakakatouch na kwento na yung pagmamahal talaga ay, bagamat sa iba siguro question, pero para sa iba ay sinagot yung mas malalim na kahulugan ng pagmamahal. No, pag-aali ng buhay, hindi umalis, at nakita natin sa iba't ibang mga magulang, iba nung lalo yung mga walang makain. Talagang inuuna yung anak. Parang yung makita mo yung God talaga, no? Ganito yung Diyos eh. Hindi ka pababayaan. So, dulang magutom siya, ipako siya sa cross, basta tayo lang ang maiangat. Na maraming ganitong larawan na nakita natin, nabalitaan natin sa tragedy ito, sa calamity ito, no? Alam mo, Padre, ngayon, kwento ba ng isang pari doon, parang yung nag-aalangan din siya na lumibot. Dahil, syempre, alam niya, gutom yung mga tao na, no?
Pero nung pumunta daw siya, nung nakita siya na pare, ay Father, pare, ikaw si Father pala ito. Father, bendisyonan mo nga po kami para lumakas yung loob namin. Hindi naman pala yung mga material yung hinihingi sa pare, kundi yung pagmamahal. At yun, nakakatuwa yun, Father Ernie, lalo na siguro nung maramdaman nila na hindi sila nililisan. At meron din pong isang pare, yung minutor lang niya from Samar to Manila. Sa San Radio Station, nanawagan. Pinuntahan niya lahat para lang makatulong doon sa... Para makapag-update doon sa sitwasyon nila, doon sa... Ang nakakatawa ka sa pare ngayon, nung una pinaghihinalaan siya, baka nagpapanggap daw eh. Kinonfirm talaga na pare. Ay, napakabata pa. Pero nung narinig ko yung kwento, grabe talaga. Yung pagmamahal niya sa kanyang parishioners, gumawa siya ng paraan. So yan po yung mga bahaginan namin tungkol nga po sa pagmamahal at ito nga po, wag muna po kayong alis at bago nga po tayo magpatuloy sa ating programang ito, ilan po munang paalala mula sa ating himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ibang paksa. Kasama na dito ang tungkol sa pamilya, ang kabataan at ang komunidad. Mapapakinggan ito sa Radyo Maria tuwing Martes, alas 10 ng umaga at muling mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 3:15 ng madaling araw. Hatid ng Radyo Maria Bringing Christ into Your Home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Isang mapagpalang pakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines na sumasahimpapawid sa pamamagitan ng 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan at 102.1 FM sa Isabela. Napapakinggan rin po tayo sa buong mundo sa live audio streaming na matatagpuan sa ating website sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Nararating din po ng Radyo Maria ang iba pang mga probinsya sa pamamagitan ng Comclark at affiliated cable TV networks. Dito sa Tarlac, sa Hightech Cable TV, CLC TV Network, Angeles City Cable TV Network. Sa probinsya ng Pampanga, sa Angeles City Cable TV Network, CLC TV Network at sa Comclark. Sa probinsya ng Bulacan, sa Golden Eagle Cable Corporation, Good Shepherd Cable TV Network, Villarama Cable TV Network, CLC Rainbow NSCV. Sa Bataan, sa Apollo Fly Cable TV, Mariveles Space Cable at CLC. Ang lahat pong yan ay sa Digital Channel 99. Ako po si Father Raymond Cruz, ang direktor sa programa ng ating himpilan. Bumabati sa inyong lahat. Ito po ang Radyo Maria Philippines. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Father Bong Romano. Si Bishop Bobet po. Father Ernie po. At Ate Georgie po. At bago po tayo magpatuloy, ay gusto rin po naming i-announce na meron po kaming number dito. Pwede po kayong magbahagi ng inyong text, mga karanasan. 0949 1592309. 0949-1592309. So may mga ilang text po na nabasa po kami. Si Dexter ng San Roque ay pinapaabot po sa programang ito ang kanyang pagbati. Una po sa ating smiling bishop, si Father Ernie, si Ate Georgie. So Dexter, God bless you. At sana yung palagyan maging kamanlalakbay ka namin dito sa programang Manalig Ka. So mamaya po, babasahin po natin yung mga text. Marami na po na nag-text dito. At
bawal muna tawag, ano? So, text lang po. So, ito nga po, yung kanina ay pinagninilayan, nagbabahaginan nga po yung hamon sa tinatawag na Art of Loving, yung Love Jesus in the Other. At napakarami nga po tayo na mga karanasan tungkol dyan sa iba't ibang mga pagpapakita ng pagmamahal, ibang hamon, ibang struggle. At yan po, lalo po tayong hinahamon yung tinatawag na Art of Loving, dahil isa rin po sa tinatawag na Art of Loving, Bishop, ay yung isang hamon po na napakabigat, yung love your enemies. So, medyo mahirap po ito, no? Ito nga naman kasi si Jesus, no? Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa, sabi niya. At isang konkretong pagmamahal mo sa iyong kapwa ay mahalin mo ang iyong kaaway. So dito po, kumusta ho yung mga kaaway ninyo? So yung hamon. Kasi sa totoo lang naman po, sa level ng pagiging human, kung minsan yung mga kahinaan natin bilang human, hindi ba yung parang solution natin sa mga kaaway natin ay tinatalikuran, pag nakakasalubong, iniiwasan. Yung iba nga daw, Ate Georgie, ay tinutulusan ng kandila. So, minsan may mga ganon. Pero ito nga po, yung panawagan po sa atin yung Kristiyanong pamamaraan, yung mahalin ng kaaway, Bishop. Yes. Talagang matinding hamon yan para sa atin. Yung bang mahirap, yung bang hindi naman natin sinasabing madali ito, talagang mahirap gawin yan. Mahirap. Pero yung gawin natin, yun talaga yung tunay na pagiging Kristiyano, kasi yun nga yung hamon ng ating pananampalataya. Ito din yung ginawa ni Jesus kasi sa krus, yung modelo natin, no? Yung bang sa krus, yung unang-unang ginawa niya, yung patawarin na yung mga naging dahilan ng kanyang paghihirap dun sa krus. Yung bang sabi niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon, yung bang yung modelo natin na yung sabi niya, yung be perfect as the Heavenly Father is perfect. No, yung perfect doon, yung perfect in loving Yes, yung perfecto kasi nga yung Ama natin, hindi ba nagpapaulan siya sa hindi lamang sa mga mabubuti, pati doon sa mga masama. No, yung mga pati yung pinapasinag niya yung araw, hindi lamang sa mga mabubuti, para sa lahat talaga yan. No? Yung so yung grasya niya talagang binubuhos niya para sa lahat. Yung so para sa ating lahat. So nakangiti po si Ate Georgie, palagay ko may mga karanasan. Nako, opo, lahat sa habang tumatagal po ang edad, dumadami yata yung nakakabigat ng loob, ano po. Pero napagnilayan ko, Father, yun yung mga tao na nagpapabigat, yung nakakasakit, ganun. Siguro kako yun ano ng Diyos. Yung kumbaga sa pagtuturo na, yung exercise na for me to learn how to love more, kasi yung ano nga po, yung forgiveness. Pero totoo po ba ito na yung forgiveness po minsan madali yung kagad I forgive you, tapos akap ka yung kaibigan mo o kaya sawa mo o anak mo. Pero may forgiveness po na ang tagal. Yung po bang, Bishop, I forgive you, pero ang sakit pa rin loob mo, mabigat pa rin. Tapos sabi mo, sige, next time maalala mo, sige, I forgive you, pero mabigat pa rin, may kurot pa rin, yung galit ka pa rin, yung may ganun po. Talagang yung may gradation. May gradation talaga. Talagang even if you forgive, yun nga, yung bang ibig sabihin, wounded ka, hindi ba? Opo. Yung bang kasi nasaktan ka niya. So yung it takes time to heal. Pero posibleng masabi mong from the heart, even if it is painful, that you forgive the person, ganun yung mga, even if it hurts, ganun. Tapos may point na talagang pag naalala mo, forgiven mo na, ganun. May end point din po yan. Hindi pwede forever na ganun. Yeah. Si Father Erning umingitip. Kanina po nag-meeting. Natatawa ko kasi kanina nag-meeting po kami at
isa sa mga ka-meeting ko, may pangalan, may tatak yung kanyang damit. At yung tatak ng damit niya ay isang tao na ay sabihin nating minsan sa aking pagpapastol sa isang parokya ay hindi naging maganda no yung naging ugnayan. At pero ito po ay isang karanasan na alam naman ng sambayanan noon no kung bakit naging ganon no. May panawagan kasi noon para sa tinatawag nating katarungan at iba paano kaayusan. At naalala ko kasi bagamat dumating sa ganong karanasan no, yung tao ay bumuo ako ng grupo sa parokya. No, kada sabihin natin na may mga nagagalit doon. Bumuo kami ng prayer circle po. Okay? Hindi alam ng tao na kada sabihin natin may mga pangyayaring sa kalye, nananawagan ng katarungan, pero ang hindi alam ng sambayanan, may grupo kami binuo na prayer warrior for the conversion. No, yung nandun pa rin pagmamahal talaga no? Yeah. Kasi hindi mo naman talaga mamahalin yung ang gumagawa na kundi yung sistema, no? Ang siyang talagang hindi naman talaga inaaway, parang yung kalaban. Kaya yung tao na sabihin natin kung medyo nalilihis man ay hindi mo magagawang isumpa o magalit Ang maganda sa nangyari din, talagang bumuo kami ng prayer warrior, ipagdasal yung conversion. At hindi lang sa kanya, sa aming lahat. Paano namin makakaharap yung ganung mga pagsubok. No? Yeah. Karanasan po yun, hindi ko makakalimutan. Naalala ko rin yung isang karanasan ko, may lumapit sa akin, talagang sabi niya, galit na galit siya sa tao na yon. Sabi ko sa kanya, ang napakagandang gawin po dyan ay ipagdasal ninyo siya. Sabi niya, Father, galit na nga ako dun, ipagdarasal ko ba? sabi niya, hindi, sabi ko, alam mo, kapag ipinagdarasal mo siya, mag-iiba rin yung tao na yan, magbabago. At tingnan mo pag nakayanan mo na siyang ipagdarasal, pati ikaw mismo mahihilom. Maghihilom ka kasi pinagdarasal mo na siyang gano'n At mararamdaman mo na nawawala yung sakit ng loob mo sa kanya. At sabi niya sa akin, susubukan ko, Father. So sabi ko, subukan mo, sabi gano'n. Tapos yung nga po, yung nung kanya, after isang linggo, bumalik, sabi niya, Father, nakakayanan ko na po siya na ipagdasal. Tapos nung bandang huli, after ilang mga araw pa, sabi niya, Father, parang hindi na po masakit sa loob ko kung nakikita ko siya. O tignan mo, sabi ko, isang napakalaking biyaya yan ngayon. Sabi ko na nararamdaman mong hindi ka na galit sa tao na yon. At sabi niya, alam mo, Father, hindi lang pala time heals, sabi niya, kundi biyaya rin sa Diyos, pag pinagdarasal mo yung kaaway mo, yung biyaya din, yung na nakapagpatawad ka. At yun, malay mo, yung nung kwan daw yung bandang huli, nagngingitian na sila. Effective pala, Father, dati nakasimangot na ka. So yung mga ganun, no? Kaya kung tayo lang, hindi natin kaya, no? Kailangan natin yung power of prayer. Prayer, yung biyaya, yung grasya ng ating Panginoong Diyos. So, Bishop, meron po yatang mga pagbabahagi din sa pakinggan po natin. Siguro, basahin natin itong pagbabahagi ni Dexter, yung galing sa Kuya Po. Sabi niya, share ko lang po yung experience ko about sa akin, ang pagtulong po sa kapwa ay parang si God din po yung tinutulungan mo. Nung yung pasyente po namin noon, ang pagtulong sa kanila, mapapamahal po talaga sa kanila. Tapos pag nakalabas na siya, magpapasalamat sila sa iyo, sabay tapik sa likod. Dexter po ng Kuya Po, sabi. Wow. Ganda, no? Tignan mo yan, no? Yung pagtulong, sa ospital siguro nagtatrabaho siya, Bishop? Siguro. At yung pagkakaiba daw natin ng mga Filipino, Ate Georgie, na nag-aalaga ng mga pasyente. Meron tayong TLC. Yes. Ayun, yung mga yung love and care, yung mga ganoon. So, natural daw sa atin 'yon.
na nagagawa natin yung gano'n. Ito pong yung, di ba, itong love your enemies. Kanina, tinas din natin yung love Jesus and the other. Yeah. Na maganda rin po na, di ba, bilang isang mundo, no, may mga pagkakataon na may mga bansang may hindi na pagkakasunduan. Pero itong pangyayari sa Yolanda ay naghatid sa halos lahat. Di ba yung mga bansang, sabi natin, nag-iiringan o nag-iipitan. Pero nung nangyari yung Yolanda, pinagkaisa ang mundo, no? At naniniwala ko din sa tawag ng pagmamahal, eh. Siguro may mensahe pinararating, no? Yung ganyan. Yung talagang, yung hamon talaga ng pananampalataya natin ay yung magturingan talaga tayong magkakapatid, eh. Yung bang, kuminsan, yung turingan natin sa isa't isa, yung parang competitor, eh. Hindi talaga kapatid. Yung bang, yung mapapansin natin, pag yung sa pamilya natin, pagkapatid natin, kuminsan kahit na makulit yan, yung bang natatanggap pa rin natin siya, hindi ba? Yung bang kahit na nagkasala siya sa atin, madali siyang patawarin kasi kapatid natin, gano'n. Yung bang gusto na nga natin yung mapabalik ang loob niya sa atin, gano'n. Yung bang ito yung hamon talaga sa atin, yung bang kasi yung actually sa spiritual life natin, meron silang tinatawag na process of filiation. Yung proseso na kung kailan yung dumadaan tayo na hanggang makarating tayo sa isang punto na makilala natin yung Diyos Ama natin, na tayo anak ng Diyos. Kapag nakilala mo kasing anak ka ng Diyos, yung pangalawang maintindihan mo, kapatid ko pala yung iba pang nandirito na anak din ng Diyos. Hindi ba yung dasal na tinuro sa atin ni Jesus, yung Ama namin, na yung bang tayo Ama namin, kinikilala natin isang Ama, na tayo isang pamilya, magkakapatid. Yung bang, opo, mag-away-away man. Kapatid ko yan. Kapatid pa rin. Gano'n yung bang... Tsaka pag yung kapatid mo, no, kaya ka mag-anak mo, kaibigan mo, parang napakadali mong tulungan pag humingi, no? Pero yung pag-iba, pero yung isip, yung palagi ako ganun, pag may mga humingi na, halimbawa yung kapatid ko ito, di ba, tutulungan ko, bakit ito parang nagdadalawang isip ako ngayon? Kuminsan, struggle, eh. Kaya yun nga, maganda yung sinabi ni Bishop, na yun yung basihan, dahil tinuturing natin yung Ama ay Ama nating lahat, at tayo ay magkakapatid. At alam nyo nga po yung nangyari nga po sa Tacloban, nakita ko nga parang isang pangmalawakan ngayon na itong pagmamahalan ay nangyari. Kasi makikita mo na yung tulungan, mayroong ibang bansa, yung Hapon, gumagawa ng po-purify ng tubig. Yung iba naman ay tinutulungan, yung may feeding program. Tapos yung mga Amerikano, iba naman yung ginagawa. Yung naiiyak ako nung nakikita ko sa TV. Biro mo, tignan mo, yung iba-ibang lahi ngayon na yung nandito para magmahal. Yeah, alam mo ba yung social action directors natin sa buong Pilipinas, nag-meeting sila sa Cebu, eh. Tapos nagkaroon sila ng mapping, tinignan nila lahat yung mga naapektuhan ng lindol, ng super typhoon, yung lahat ng mga lugar na nangangailangan ng tulong. Tapos ang ginawa nila, tinignan din yung mga dioceses sa buong Pilipinas na pwedeng tumulong. Tapos pinartner nila yung mga dioceses. Kunwari yung Central Luzon, yung sinabi nila, yung inassign sa atin ay yung yung Coron, Palawan, ganon yung bang. So para sa ganon yung tayo, parang yung hamon sa atin, yung hindi lamang tumulong sa relief operation, kundi yung sana yung matulungan natin sila para makapag-umpisa muli at ma-rehabilitate talaga. Reconstruct. Reconstruct talaga. Nakakatuwa yun, no? Meron pala tayo. Pagdama, yung tawag sa diocese, damayan, no? At napaganda, ito po yung konkretong pagsabuhay nga ng ating spiritualidad, yung Hamon, Father, yung damayang Kristiyano. Hindi lang pala dito ngayon ang hamon sa diocese natin, kundi lalo itong konkretong pagtugon. Lalabas talaga tayo. At nakakatuwa, Ate Georgie, nung sabi ni Bishop, mangolekta tayo. Opo. Yung 2 second collection,
tsaka yung first collection nung Christ the King, nung November 24, talagang sabi ni Bishop, kami na mga pare, sabi ko, ba't pati first collection naman pinapakuha ni Bishop? Paano yung budget namin sa pamalengke? Pero, alam mo, kung mas maiisip mo nga yung nangyari doon, no? Kung sila nga, budget yung iniisip, baka magbabasan yung pambayad ng kuryente, yung mga ganon. Pero sabi nga ni Bishop, ito yung sakripisyo natin. In solidarity nga na yung nangyari doon. Kaya, ang daming nagbigay, Ate Jean, nakakatuwa. Opo, hanggang ngayon po yata. Hanggang ngayon. Tumatanggap pa po ba hanggang ngayon? Tumatanggap pa goods, tayo. tsaka ng money. Sa nga, talagang overflowing yung pagmamahal. Sa isang TV station, nag-announce kaninang umaga, pinatitigil na muna nila ang pagtanggap ng mga goods kasi wala na rin malagyan. Kasi yung bodega talaga puno na daw po. Wow. Grabe, no? Tapos yung kanilang financial, na almost ₱500 million ang natanggap na. Grabe. Talagang overflow. So, yung universality ng love, no? Walang walang lahi-lahi, walang di ba? Lahat isa tayo Tayo, ang naipon sa ata natin ay mga more than 500,000 Sa diocese. Biro mo yun, no? Na napakaliit yung diocese natin, no? Simpanawagan po yun. Opo. Thank you po sa pagmamahal. Ito po, no? Opo. Napakaganda po ng pagninilay tungkol sa pagmamahalan po, yung art of loving. Kaya lang po ay sinisinyasan po muna tayo ng ating mga kasama dyan, sila Frankie, sila Kuya Mar. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ilan po munang paalala mula sa Himpilang Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. Saint of the Day. Inaanyayahan po namin kayong makibahagi sa pagtuklas sa mga naging buhay ng ating mga santo at santa, kapupulutan ng aral o higit pang magpapaunlad sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Dito lamang sa Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM sa Isabela. Ako po si Archbishop Talamayan. I'm aware that the importance of mass media, specifically the radio, na madaan may uri na kaya at doon nga lugar. Handa makabasa sa newspaper, handa makapan-meeting, yung babaeng ti radyo, mangyag dati timek, ti simbaan, the efforts me, nga mang pakasimpet kada kaya amin. So nga, kablaog, dagiti volunteers, listeners, and the benefactors of the Radio Maria. Because you are complying with the mandate of Christ, go therefore to all nations and teach them. Alaharin po natin na itong ginagawa natin, hindi sa volunteerism yan. Nung nabunyagan tayo, we have the duty to be involved in the evangelizing of our people. And there's no better way at this point of time to evangelize people than the Radio Maria, through the radio and the mass media. I thank God that I have people who help us through this Radio Maria. I'm laying my hands over you. Kaya kayo ang dingdingnya kita ti Radio Maria, kabangibang nagluglugar. Kaya itit ko katigit ang anang bendisyon, tato ni Apo Diyos, kaya gunggunaan niyo amin, ngayon baganakem niyo, namang ito mga iwaragawag, tinasantuan nga pamati, danagan ti Ama, kaya Anak Espiritu Santo. Amen. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nasa huling bahagi na po tayo ng programang In Manos Tuas. Ang paring kapatid pa rin po ninyo, si Father Bong Romano. Si Bishop Bobet po, Malyari. Father Ernie po. At Ate Georgie po. So may mga pahabol pong text at isa nga po dito ay si Ate Ana ng Rizal sa Bicos. So kumusta po kayo dyan?
At yun nga, nakakatuwa, Ana, by January 14 ay makakasama na po ninyo ako sa programa. Wow, pagpapala po ito. 2014, ha? Sa 14, January 2014. January 2014. So, next year. So, thank you, Ana. Maraming salamat sa iyo. So, ngayon po ay muli ang pagbigay po ng recap dito. Of course, yung ating tatay, si Bishop. So, gagawin po natin yung recapitulation. So, makinig po kayo mabuti. So, bali po yung pinagpatuloy po natin yung discussion natin tungkol dun sa Art of Loving. Ulitin ko lang po, kung meron po kayong mga ballpen, pwede po ninyong isulat para sa ganoon talagang isabuhay po natin. Ang mahalaga po talagang i-practice talaga natin ito. Yung sabi natin yung una, be the first to love, love everyone, love Jesus and the other, love your enemies, make yourself one with the other. Tapos yung mutual love. Yung sa ating pong talakayan, medyo nag-focus po tayo dun sa love Jesus and the other. Kasi nga yung napakahalaga na yung makita natin talaga na si Jesus ang ating minamahal, no, sa ibang mga kapatid natin. At yung ganun din, nag-focus tayo dun sa love your enemies kasi ito yung mga mahirap talagang gawin. Na yung kasi nga yung usually yung mga enemies binabato, yung iniiwasan, yung mga naalala ko kasi yung utos nga ni Jesus, yung pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay, sasabihin ng iba, okay, babatuin ko ng tinapay, pero yung nakagarapon, para sa ganun, yung mabukulan talaga ng gusto. Kasi yung parang automatic nga sa atin, yung gumanti talaga tayo, no? Yung hamon nga sa atin kanina, sabi nga natin yung sana yung magturingan tayong magkakapatid, maging totoo yung dasal natin sa Ama namin, yung sana hindi lamang yung palabas yun, kundi yung dasal nating Ama namin talagang galing sa puso, para sa ganoon yung kilalanin talaga natin ng Diyos bilang ating Ama at mag-umpisa tayong magturingan bilang magkakapatid. Yung isang paanyaya, no, sa atin dito sa ating discussion, ayun ngang kung pwede yung hindi lamang natin i-discuss ito, hindi lamang natin pagninilayan, kundi talagang isa sa buhay natin. Pag hindi natin naisabuhay ngayon, ulitin natin. Yung bang if we fail to love an enemy, gano'n, yung bang talagang tumayo ka agad, tapos ulitin uli yung kasi practice talaga yan, yung bang sabi nga natin yung even if you repeat yung strokes 100 times, gano'n, yung bang 1,000 times, okay lang ba until it becomes easier for us to love, gano'n, yung bang bagamat sinasabi natin grasya ito, pero napakahalaga din yung bahagi natin, yung bang yung pagpa-practice na gagawin natin. It's an effort, it's a sign na talagang gusto nating isabuhay yung tinuturo sa atin ni Jesus, no? Yeah, thank you po, Bishop. And of course, susunod po na episode natin, yung next topic, itutuloy lang po natin ito, Bishop, yung Art of Loving, kaya umasa po kayo, dito pa rin si Ate Georgie ba? Saka si Father Ernie. So, bago po natin hingin ng closing prayer at pagbibindisyon po ni Bishop, Ate Georgie, baka meron po kayong last message. Ano lang po, paalala po sa atin, pati ako po doon, pagka hindi na po natin kaya magmahal, dasal na po ang sagot. Yun lang po. Yun po, ganda yun, no? Yeah. Father Ernie. Sa buhay po natin, isa sa pinakamasarap pag-usapan ng pagmamahal. At yung sarap na ito ay million times kapag naisa sa buhay natin lalo. Ano yung pagmamahal na yan? At yan ay hamon po sa ating lahat. At ngayong ang anniversary ni Bishop sa ordination ng pagkapari, alam natin na yung bukasan ito ng pagpapara, isa sa mga konkretong bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin.
At sa karanasan ni Bishop, naging obispo at sumobra, sabihin natin, yung hawal ng pagmamahal, no? Marami siyang minamahal sa Diyos. Kasi lahat tayo anak niya, bilang ama. At kaya nga, sinasamahan din natin siya sa panalangin. Yung napakaraming anak na minamahal bilang simbolo ng amang nagmamahal sa ating lahat, no? Ama nasa langit. Yeah, thank you, Father. Ako naman po siguro, ganito na lang. Basta po, magmahal. Amen. Siguro maganda na yung sabihin natin na yung paalala sa mga pari siguro sa ating lahat. Nanaodinahan yung reflection ni St. John Marie Vianney. Sabi niya, yung pari daw is the love in the heart of Jesus. Ganon yung bang kaya nga napakahalaga na tignan natin itong bilang hamon na talagang makita tayong bilang pagmamahal na nasa puso mismo ni Jesus. Yan, ang dami po nating mga mga natutunan, mga napagnilayan, napaganda po. Lalo pag pinag-usapan pala yung pagmamahal. So ngayon po ay tatapusin na po namin itong programa na ito. Atingan po natin ng closing prayer ang ating obispo kasama po ang kanyang pagbabasbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa inyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa lahat ng mga nakasama namin sa isang oras na programa. Sana po itong talakayan namin sa pagmamahal ay maging daan upang mag-alab pa ang aming puso sa inyong pagmamahal para sa isa't isa sa amin at para sa ganon ay magumapaw din ang pagmamahal namin para sa isa't isa, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan ng aming tulong. Sana po patuloy ninyong ipadama ang inyong pagmamahal sa pamagitan ng madaming tao galing sa iba't ibang bansa para sa mga kapatid naming nasalanta ng super typhoon, ng lindol sa Bohol. Yakapin po ninyo sila sa inyong pagmamahal. Ang lahat ng ito po ay niling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumagaling pa... Hello po. Hello. Hello po. Hello po. Okay na po. Maraming salamat po. Salamat po.